Hello, Tess. Sige po, good morning po sa ating lahat. Tayo po ay makapag na po sa ating linggong gawain ang ating preaching service. So, ngayon po, tayo po ay magbigay ng pag-awit sa ating mahal na Panginoon. Dito po sa page 15, ang pag-ibig ng Diyos. So lahat po tayo ay magpuri at kumanta po. Dakilang pagsinta ng Diyos sa tunda ay kapos lampas ka sa wibling matayo sa halisman umabot ang sasalay na tumayo anak ng Diyos ang napanahon nakaiwala inubos kasalanan sinako nakita ko sinta ng Diyos pagkasay masayon walang hotel di makatapos awit ng Pilipinos panahon ay lumipas kahariay ay sumaysay at ang tanay mapapahamak sa mundo ay magsikawan pagsinta niya at wagas ay hindi mapipilihan biyayaan kanyang pagpupos awit na di makakapos at silang pagsinta ng Diyos at masay masayo walang hanggan di makakapos awit ng Pilipinos. Dapat tayo magsitayo. Dapat may mga higpit lahat ang lahi maging pare bawat damo ay gawing lumang sumulat man bawat isa pag-ibig ng Diyos mong isulat matutuyo ang dagat kahit muling di mailulan sa buong kalangitan kaginang pagsinta ng Diyos lakas ay di masayo walang hanggan di matatapos awit ng Salamat po sa pag-awit po. Ngayon po, tatawagin po ang ating kapatid na si Brother Norman sa ating opening prayer. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ka po namin at lubos po na pinasasalamatan po sa napakabiyaya po na umaga na inyo pong pinagkaloob po sa amin na muli ay tinipon niyo po ang bawat isa po sa amin
upang ganapin ang inyo pong gawain po sa oras po na ito, sa pag-aaral po at pagbubulay po ng inyo pong mga salita. Ang dalangin po namin ay patuloy na pangunahan niyo po kami, ang amin pong mga puso, ang amin pong mga kaisipan, at ganoon din po lalo't higit po ang inyo pong anak na gagamitin na maghahayag po ng inyo pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng inyo pong banal na Espiritu upang mahayag po niyo pong mga salita ng naayon po sa inyo pong kalooban. Maraming salamat po, Ama, sa lumipas po mga linggo, sa patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat isa po sa amin. Sa inyo po namin lubos po na ipinagkakatiwala ang oras po na ito. Ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Salamat, Brother Roman, sa opening prayer. Ngayon po, bago po ako mag-ano sa mga weekly activities po natin, tatawagin ko po yung ating kapatid na sister Shakira sa kanyang kaarawan para magbigay po siya ng patotoo sa ating mahal na Panginoon. Sister Shakira. Hmm, Unang-una po sa lahat, thank you po dahil ano, thank you po kay Lord kasi binigyan niyo po ako ng bagong year po ulit. And thank you din po dahil sa pagtuturo po nila Sister Wilma po nung nasa primary pa po kami. Dahil po dun napapalapit din po ako kay Lord. And yun po, thank you po sa lahat po. Mm. Salamat sa ating kapatid kay Sister Shakira sa kanyang patotoo sa ating mahal na Panginoon. Ngayon po, mag-start na po tayo sa mga announcement po natin, yung daily, weekly activities po natin. Tuwing Lunes po ng gabi, alas 8 ng gabi, yan po yung prayer meeting po natin online. Tapos Tuesday ang ating Bible study sa Sulib. So Wednesday po yung ating Bible study dito sa Florida Christian Church. Thursday naman po sa Nueva Ecija, sa San Leonardo, sa mga kapatiran doon ng ating Bible study. At ganoon din po, pagdating ng Friday, sa Valenzuela po ang ating, sa mga kapatiran po sa Valenzuela, ang Bible study po natin doon. Pagdating po ng Sabado, yung youth Bible study. Pero ang alam ko po, youth and young adult, magkakaroon po ng Bible study. Mag-announce po ang ating mga elders
Hindi ko siguro ang announcement po, malalaman din po natin 'yan sa mga group, GC group po natin, no po. So gano'n din po ang ating this coming August 25 ang men's meeting, at sana po lahat po tayo makadalo kasi very important matter po ang ating prayer meeting patungo po sa pag-aaral po sa ating mahal na Panginoon. At ganoon din po ang ating year-end fellowship. So ito po ay gaganapin po natin sa December 29. Pag-pray po natin ito. So lahat po tayo dumalo sa ating year-end fellowship. Kasi ito po ay yearly po natin ginagawa po to para magpasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoon. At ganoon po ating ang treasury, pag-pray din po natin, sana po na maging blessed po sa ating lahat. So, yun lang po ang ating announcement. So, ngayon po, tatawagan ko na po ang ating tagapagturo para makinig po tayo sa mga salita ng ating mahal na Panginoon. Tinataguan ko po ang ating kapatid na si Brother Anthony Agaraw. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning po. Yan, maraming salamat po Brother Jay. At sa ating pong pagbubulay po sa umaga pong ito, patuloy po na nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga ganito pong pagkakataon po na ipinagkakaloob po sa atin. At marahil po, bago ko po buksan ang ating pong teksto sa umaga pong ito ay isang katanungan din po ang aking pong gustong itanong po sa bawat isa po sa atin. Kung naalala po natin nung nakaraang linggo, itinuro po ng ating kapatid, si Brother Norman po. Itinanong po niya, ano po ba ang ating motibo? Nilalaman ng ating pong mga puso. Sa umaga pong ito, gusto ko pong itanong po sa bawat isa po sa atin. Ano po ba ang dapat na nilalaman po ng motibo o mga puso po natin? Ang ating pong teksto po ay makikita po natin dito po sa Awit chapter 29 verse 2. At nawa ito po ang motibo talaga po natin. Awit 29 verse 2. Kung atin na pong nakita, babasahin ko po. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Palain po ng Diyos ang kanya pong mga salita. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat po Ama sa mga oras pong ito, sa binigay niyo po sa amin bilang aming pong pagpubulay ng inyong pong mga salita. Nihiling po namin naway siyasatin niyo po ang aming mga puso't isipan. Nawa po tunay nga po ang nilalaman po nito ay ang para po sa inyo pong kaluwalhatian. Dalahan po namin na pangunahan niyo po kami sa pamamagitan po ng inyo pong banal na Espiritu. Nang sa gayon po ay aming pong maunawaan ang pagbubulay po ng inyong pong mga salita. Kung lahat ay aming samot hiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaral po ay nakapatungkol po sa ipagkakaloob sa Diyos ang kaluwalhatiang nararapat po sa Kanya. Kaya siguro gusto ko pong tingnan po natin yung pong salitang glory po. No? Ginamit po niya sa English yung pong give unto the Lord the glory due unto His name. Ang salita daw pong ito, nanggaling po sa Aramaic word dahil ang Old Testament po ay naisulat po sa salitang Aramaic
Ang ibig pong sabihin nito ay honor, splendor, glory, dignity, reputation, reverence. Sa pagtatagalog po, ito po ay pagkilala, pagbibigay ng kaluwalhatian, ng karangalan, pagpupuri, at pagtataas sa Diyos. Yan po ang pagkakaloob po, yung pagbibigay po ng glory sa Panginoon. Tandaan po natin, our God is a glorious God. No? Ang Diyos, karapat-dapat po sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Ang lahat po ng pagpupuri at pagsamba. Unang-una po, sapagkat siya po ay Diyos. Sa Kanya pong pagka-Diyos, karapat-dapat po ang lahat ng kaluwalhatian. God is glorious for who He is. Ang Kanya pong walang hanggang kapangyarihan, o yung tinatawag po natin na omnipotence. Siya po ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Omniscience. Siya po ang Diyos na alam ang lahat ng bagay. Omnipresence po. Siya po ay Diyos na nasa lahat ng dako sa lahat ng oras at panahon. Marahil magbasa po tayo ng mga ilang pong mga talata. Awit chapter 24 verse 8. Verse 7 and 8 po. Ang sabi po ng salita po ng Diyos, marahil basahin ko na lamang po itong verse 8. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan. Ang Panginoong makapangyarihan sa pagbaba. Dito rin po, sa 97 verse 6. Awit 97 verse 6. Ang sabi po, ipinahayag ng langit ang kanyang katuwiran at nakita ng lahat na bayan ng kanyang kaluwalhatian. Sa mga talata pong ito, maging ang mga talata pong 145 verse 5 po at 1 Timothy chapter 1 verse 17. Marahil gusto ko rin po itong basahin. Nagpapakita po ito na ang Diyos, karapat-dapat po siya sa lahat po ng pagpupuri at pagsamba, sa lahat ng kaluwalhatian sapagkat siya po ay Diyos. 1:17 po. Ang sabi po ng salita po ng Diyos. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. God is a glorious God for who He is. Sapagkat siya po ay Diyos. Karapat-dapat po sa Kanya ang lahat po ng kaluwalhatian. Lahat po ng pagpupuri. Lahat po ng pagtataas at pagsamba. At ganoon din po sa Kanyang mga ginawa. God is a glorious God because of the work of His hands. Tandaan po natin, no? Ang creation po o ang lahat po ng mga ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos, nagpapakita po yan ng Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Dito po sa Psalms chapter 19 verse 1, awit 19:1 po, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng Kanyang kamay. Ang purpose po ng creation is makita po ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang glory po ng Diyos. Kaya lang po, alam niyo po, nakakalungkot po. Meron pong kinreate ang Diyos na imbes na ipagkaloob sa Diyos, ipagkaloob po sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Ito po ay nasira po at kinuha po ng nilalang po niya. Una po, walang iba kundi ang kaaway po ng Diyos si Satanas. At ganoon din po tayo pong mga tao. Ang sabi po, sa Romans chapter 1 verse 21 po, gusto ko pong basahin po natin.
Bagamat ang Diyos, ang ating Panginoong Diyos, ay Diyos na maluwalhati, ang kanyang mga nilalang nagpapakita ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at kaluwalhati. O ito ang sabi po rito, Romans 1:21 po. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang tinutukoy po dito walang iba kundi ang taong nilalang ng Diyos. Dahil po sa kasalanan, dahil po sa ating mga pagkakasala. Imbes na i-attribute po natin sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Ano pong nangyari? Ibinigay po natin ito sa ating mga sarili. Sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, nang kausap po niya ang mga religious leader ng kanya pong panahon, ang sabi po, dito po sa John, chapter 5 po, verse 44. Ang sabi po rito, paanong kayo'y makapananampalataya? No? Kayong nangagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatian ng nanggagaling sa tanging Diyos. Yung ating pong unbelief, yung kawalang pananampalataya sa Diyos. At yung paghahanap natin ng glory na hinahanap natin sa isa't isa. Ibig mong sabihin, when we please other people and ourselves, niwawalang kabuluhan natin na ang dapat po na ang lahat ng kaluwalhatian ay pagkakaloob po natin sa Panginoon. Tandaan po natin, mayroon pong warning po ang Diyos. Ayon po sa Isaiah chapter 43 verse 7. Ang sabi po niya dito, o basahin po muna natin ito pong 42 po. 42 verse 8. Ang sabi po niya rito, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Isa pong warning po. Ang Diyos, God will not let others steal His glory. Kaya lang po nakakalungkot. Sa ating pong natural na kalagayan, imbis po na ibigay natin sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian, dahil po sa ating kasalanan, kinuha natin po ito. Pilit po natin itong inaangkin. Pinipili natin ang ating pong mga sarili. At pinipili po natin ang ating mga kasalanan. Kaya nga di po ba, sabi nga po ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Na kahit anong gawin po ng tao po ngayon, kahit po gumawa po tayong mabuti, kahit po tayo po ay maging miyembro ng isang sekta o pagtitipon o relihiyon, hindi po natin maaabot yung pamantayan ng Diyos sapagkat tayo po ay makasalanan. Tandaan po natin, nakakalungkot po, ang bayad po ng ating kasalanan, walang iba po kundi yung eternal condemnation. Walang hanggang kaparusahan. Walang hanggang pagkahulog po doon po sa impyerno. Kaya kung nakikipag-usap po tayo sa sino man po, na wala pa pong tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ito po ang pagkakataon
Dahil una po, yung faith, yung pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung atin po siyang tatanggapin bilang ating pong Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya nga, alam po natin, bakit ko po ito sinasabi? Dahil po, God's glory is manifested in the Son. Tandaan po natin, ang kalawalatian ng Diyos ay nakita walang iba kundi sa anak. No? Ayon po yan sa Hebrews chapter 1 verse 2 and 3 po. Gusto ko rin po itong basahin. Hebrews chapter 1, 2, and 3. Ang kalawalatiang ito, ang kabanalan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, Hebrews chapter 1 verse 2 and 3 sabi po, ay nagsalita sa ating mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Palibas ay siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Tandaan po natin, no? Ang lahat po ng kaluwalhatiang ito ay ipinakita po ng anak ng ating pong Panginoong Hesus. Nasa ating Panginoong Hesus. Kaya nga nung nagkatawang tao po ang ating Panginoong Hesus, ito po ang nakita ng kanyang mga alagad. Sa John chapter 1 verse 14, ang sabi po rito, ang sabi po, at nagkatawang tao ang berbo, tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Lahat po ng kaluwalhatiang ito ay nasa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang kaluwalhatiang ito, kung makikita po natin, ang sabi ng Panginoon, John chapter 5 verse 23, gusto ko rin pong basahin po ang mga talata pong ito. John chapter 5 verse 23, ang sabi po, upang papurihan ng lahat ang anak, na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa Ama, ang hindi nagpapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. If we want to glorify po God the Father, we glorify po God the Son. Ang pong nagluluwalhati sa anak ay lumuluwalhati po sa Diyos Ama. Tingnan po natin, gusto ko rin pong pansinin natin. Ito rin po ang sinabi po ni Apostol Pablo. Na ang lahat po ay luluhod at magpapahayag na si Jesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. Makikita po natin yan sa Philippians chapter 2, 9 hanggang 11 po. So, kaya lang po, napaka-importante po nung pananampalataya sa anak. Kasi po, ang sabi po sa Corinthians po, sa unang Korinto, o sa ikalawang Korinto chapter 4, babasahin ko po ito pong verse 4 hanggang verse 6. Na binulag ng Diyos ang sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Napakalinaw po. Sa mabuting balita na ang Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus. Nung ito po ay naging malinaw, nagliwanag po sa atin. Nakita po natin ang kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kanino po?
sa ating pong Panginoong Hesus. At kung tayo po ay maniniwala at sasampalataya po sa Kanya, tatanggapin po natin ang ating pong Panginoong Hesus bilang ating pong Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayo po'y maliligtas. At dito po mararanasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating pong Panginoong Hesus. Mga kapatid, isa po itong hamon po sa bawat isa po sa atin. Kung talaga pong gusto nating luwalhatiin ng Panginoon, ang unang step, lumapit po tayo sa ating pong Panginoong Hesus bilang ating pong sariling tagapagligtas. At sa atin naman pong mga sumampalataya na sa ating Panginoong Hesus, ito po yung talatang nasabi po natin kanina. Tayo po'y tinawag ng Diyos. Isaiah chapter 43 verse 7. Atin po itong basahin po. 43:7, ang sabi po, bawat dinawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. Dito po makikita natin mga kapatid, tayo po ay nilikha ng Diyos para po sa kanyang kaluwalhatian. Nung tayo po ay nakakilala sa ating Panginoong Hesus, tinawag po tayo ng Diyos para po tayo makapagbigay ng kaluwalhatian po sa Kanya. Kaya ito rin po ang sinabi po ni Apostol Pablo nung sinulatan po niya ang mga taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 6 verse 20 ang sabi po doon, we were bought with a price. Sabi po doon. Para po sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya nga po mga kapatid, pananampalataya po sa ating Panginoong Hesus ang unang susi sa pagkakaloob po ng kaluwalhatiang nararapat po sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, gusto ko rin pong basahin ito pong unang Kronika, 1 Chronicles chapter 16 po. Verse 23. Kayo'y magsiawit sa Panginoon, buong lupa, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa at ang kanyang mga kamanghamanghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. Sapagkat dakila ang Panginoon at marapat na purihing mainam, siya rin na may marapat na katakutan ng higit sa lahat na Diyos. Ito po makikita po natin mga kapatid. Kahit din po yung ating mga pagpupuri at pagsamba sa pamamagitan po ng pagkakaloob po natin ng awit. Ito po ay nagbibigay din po ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang sikreto lamang po, ayon po dito sa Psalms chapter 86 verse 12. Psalms 86:12 ang sabi po rito. Pupurihin kita o Panginoong kong Diyos ng aking buong puso at luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Ang sikreto po dito, sabi po niya, I will praise thee, O Lord my God, with all my heart. Sabi po doon. Kaya nga po, tama po ang sinabi po ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 19, kayo mag-awitan ng mga salmo at mga himno na umaawit sa Panginoon ng inyong buong puso. Sabi po niya doon. Kaya nga po napakaganda po sa ating pong pag-awit at pagbibigay po ng mga pagpupuri at pagsamba. Ito po'y nanggagaling sa ating mga puso. Marahil, paano po ito? No? Paano po natin masasabing nanggagaling po sa ating mga puso ang ating pong mga pag-awit at pagpupuri sa Panginoon? Marahil maganda pong tingnan po natin
Una po yung ating pong mga inaawit. Napakaimportante po niyan. Pangalawa, naiintindihan natin yung ating inaawit. Nai-internalize po natin yung mga inaawit po natin. Kaya nga kung titignan po natin ng salita po ng Diyos, nauna ang pananampalataya, nauna po yung experience bago po yung pag-awit sa Diyos. Ibig mong sabihin, nauna nating naranasan ang kabutihan, ang kadakilaan, ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating pong mga buhay. At nagre-reflect po yan sa ating pong mga pag-awit po sa Pangatlo po, siguro tignan po natin, hindi na po natin patatagalin dahil ito po ang titignan po sana nating mga bagay po. Pangatlo po, Matthew chapter 5 verse 16. Marahil alam po natin ang talata pong ito. Gusto ko rin pong basahin po. Ang sabi po ng salita ng Diyos, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ito rin po yung ating let our light shine to others. Ito po yung change life. Ito po yung testimony po natin. Ito po yung pagkilala naman ng iba sa atin. Kagabi po sa Bible study po ng mga youth, napag-aralan po yung identity in Christ. At yun po yung pagtingin ng Diyos sa bawat mananampalataya. At sana yung identity pong yun na pagtingin ng Diyos ay nakikita rin po ng mga unbelievers sa bawat isa po sa atin. Ang sabi nga ng Philippians chapter 1 verse 9 to 11, ito po yung fruit of righteousness. No? Nagawa ng Diyos sa pamamagitan po ng banal na spirito sa bawat mananampalataya. Nakakapagbigay po ito ng kaluwalhatian sa Panginoon. Hindi po tayo Sunday Christians lang, kundi everyday yung life po natin sa tulong at biyaya po ng Panginoon, sa Kanya pong pagkilos sa mga buhay po natin, ay nagiging liwanag po para sa iba. Pang-apat po, Psalms 115 verse 1. Awit 115 po, verse 1. Ang sabi po, "Wag sa amin, O Panginoon, wag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay mangagbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan." Sabi po, pang-apat po, we give glory to God when we acknowledge God in our lives. Sabi nga po ng English, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory. Hindi po sa atin. Ito po yung pag-acknowledge po natin, ito po yung pagpapakumbaba po natin na lahat po ng mga bagay na mayroon po tayo, ito pong lahat ay ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa, sa Kanya pong biyaya. Sabi nga po ni John the Baptist, sa John chapter 3, verse 27 hanggang 30 po. Sabi po ni John, sa Kanya pong pagkilala sa ating Panginoong Diyos, sa ating pong Panginoong Hesus. Ang sabi po niya, 3:27, sumagot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Kayo man ay nagsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo na nauna sa kanya. Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay kasintahang lalaki. Datapot ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo ay nakakinig sa kanya at nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Ito nga ang aking kaligayahan ay naganap. Siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. No, napakaganda po ng attitude po ni John. Anong sabi po niya sa Panginoong Hesus? Siya po ang may taas at siya po ang may baba. Wala po siyang anumang natanggap, wala po siyang anumang mayroon
kundi kinikilala po niyang galing lahat po sa Diyos. Kaya nga po sa buhay po nating ito, yung ating pong mga success, yung ating pong mga pinag-aralan, mga negosyo, trabaho po, lahat po ng ating tinatangkilik, lahat po ng meron po tayo. Maaaring makapagbigay tayo ng kaluwalhatian po sa Diyos kung hindi po natin ito inaangkin na dahil sa ating sariling galing, kundi ito po ina-acknowledge natin na ito po ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya nga sabi nga po ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 15:10, because of God, we are who we are. Ang sabi po niya doon. Ganun din po. Sabi din po niya sa 1 Peter chapter 2 po, verse 12 hanggang 14. Nakakapagbigay din po tayo ng kaluwalhatian sa Diyos kapag natututo po tayong magtiis sa mga pagsubok. Chapter 4 verse 12 hanggang 14 po. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyari sa inyo di karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay ng mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. So, mga kapatid, kapag tayo po ay sabi po natin nagsasuffer because of Christ, dahil tayo po'y Kristiyano, nagtitiis dahil tayo po'y Kristiyano, dahil sa paninindigan po natin sa Panginoon, sa Kanya pong mga salita, kahit ito po'y mahirap. Ganun din po sa mga paglilingkod po natin. At sa pagpapatuloy po natin sa Panginoon despite ng maraming mga problema at mga pagsubok. Sikreto po dito yung pagpapatuloy sa Panginoon, pananatili sa Panginoon despite po ng maraming mga pagsubok sa buhay pong ito. Actually, marami pong mga talata po ito. Basahin na lamang po natin. 1 Peter chapter 5, 10-11, 1 Peter chapter 2, verse 20. Na ang ating mga sufferings nawa ay hindi galing po sa ating mga sarili pong mga pagkakamali. At 1 Peter chapter 1, 6 hanggang 9. We give glory to God when we endure sufferings for His sake. Ang anim po, Psalms chapter 40 po, verse 16 hanggang 17. Awit 40, 16 hanggang 17. Ang sabi po, Psalms 40, 16 hanggang 17. Mga galak at mga tuwa nawa sa iyo ang lahat ng nagsisihanap sa iyo, yaong nangag-iibig ng iyong kaligtasan ay mga sabing nawang palagi ang Panginoon ay dakilain. Ngunit ako'y dukha at mapagkailangan, gayon may inaalala ako ng Panginoon, ikaw ang aking saklolo at ang aking tagapagligtas. Huwag kang magluwat, O Diyos ko. No? Sabi po niya dito, I am poor and needy, yet the Lord think upon me. Thou art my help and my deliverer. Nakakapagbigay din po tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa tuwing tayo po ay nag-fully depend po sa Kanya at nagtitiwala po sa Kanya despite po ng ating maraming mga pangangailangan, mga pagkukulang po. Sabi nga po ng Proverbs chapter 37 and 9, whatever situation po, we fully depend on God. Kaya ang sabi nga po ng John 15, sabi po ng Panginoon, without Christ, we can do nothing. Kaya nga po dito po makikita po natin, naluluwalhati po ang Diyos sa mga buhay po natin kapag nagtitiwala po tayo sa Kanya at nagdedepende po tayo sa Kanya. Hindi po sa ating mga sarili at hindi po sa iba.
And lastly po, sa ating pong pagwawakas, ang ating pong Panginoong Hesus na sabi po natin kanina, siya po ang manifestation ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya rin po ang nagbigay ng pinakamalaking kaluwalhatian sa Diyos Ama. No? Sabi po sa John chapter 17 verse 4, ang sabi po rito, John 17:4, ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. I have glorified thee on earth. I have finished the work which thou gavest me to do. At ano po itong finished work na tinutukoy po ng ating Panginoong Hesus? Ito po yung kanya pong pag-aalay sa krus para po sa ating pong mga kasalanan. Yung kanya pong total obedience. Yung kanya pong total po na pagganap sa kalooban ng Diyos. Ito po yung nagbigay po ng kaluwalhatian sa Ama. Sa mga buhay po natin mga kapatid, we give glory to God when we obey and do His will. Kagaya po ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga po sa ating pong pagwawakas, ayan nga po, sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether we eat or drink or whatever we do it to the glory of God. Psalms 29:2 ang ating pong teksto, kung ating pong babalikan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Nawa po ang bawat isa po sa atin ay ipagkaloob po ang kaluwalhatiang nararapat po sa ating Panginoong Diyos. Tayo po yung manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat po sa oras po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nakita po namin ang inyo pong kadakilaan, ang inyo pong walang hanggang pag-ibig, ang inyo pong kaluwalhatian. Nawa po ang bawat isa po sa amin, sa araw-araw po ng aming buhay, ang pagpupuri at pagsamba, ang pagpaparangal po sa inyong pangalan. Ang buong kaluwalhatian ay maipagkaloob po namin po sa inyo. Tawarin niyo po kami, Ama, kung minsan sa mga buhay po namin, tinitignan namin ang aming mga sarili. Pinipili po namin ang aming pong mga sarili. At tulungan niyo po kami sa pagkilos po ng inyo pong banal na Espiritu. Nawa po ang buhay po namin ito ay maging para po sa inyong ikaluluwalhati. Maraming salamat po. Naway kumilos po kayo sa pamamagitan po ng inyong pong mga salita. Kumilos po kayo sa pamamagitan po ng inyong pong banal na Espiritu. Sa bawat isa po sa amin at sa bawat kapatiran po na makakapanood at makakapanginig po sa aming pong YouTube at Facebook. Maraming salamat po, Ama. Ito pong lahat ay aming samutiling sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning po at God bless po sa bawat. Sige po, salamat sa nagayag ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Itong umaga na to. So ngayon po, kakanta po awit po tayo ulit dito sa page 4 sa Diyos ang luwalhati. To God be the glory.
nabuksan dito ang buhay. Sa ibigay pagkakita sa Panginoon, tayo magagalang napisama sa anak umahal. Gawan ay kanina, huwag nating ang tatakba kay Jesus ng patawad. Sa Panginoon, ibigay pagkakita. Sa Panginoon, tayo'y magagalang napisama sa anak umahal. Gawan ay dakila, walhating ibigay. Tayo mo ang kasunod. Gawan niya sa ating dakila, galap natin ay Jesus ay dakila. Yan sa namin kita, ating pagkabaman kung siya'y nakita. Sa Panginoon, ibigay pagkakita. Sa Panginoon, ayo'y magagalang napisama sa anak umahal. Gawan ay dakila, walhati ibigay. Ngayon po sa ating closing prayer, tinatawag po ang ating kapatid si Father Wilson Gutierrez. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin upang ikaw po ay aming sambahin sa espiritu at katotohanan. Salamat sa iyong mga salita na muli mong ipinahayag ang iyong walang hanggang kalwalatian. At salamat, nakita namin na walang sino man sa amin ang nakapagbigay ng kalwalatian sapagkat kami mga makasalanan. Hindi na kaabot ang aming mga gawa sa iyong kalwalatian. Subalit salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Mula sa langit, siya ay bumaba rito sa lupa at nagkatawang tao. At nasumpungan sa kanya ang kalwalatiang tulad ng sa iyong kalwalatian. At natatangi na sa pamamagitan ng paghahandog niya ng kanyang buhay ay siya lamang ang nakapagbigay ng tunay na kalwalatian sa iyong harapan. At kami po ngayon ay nagpapasalamat sapagkat ang kalwalatian niya ay binahaginan niya ang bawat isa po sa amin na sumampalataya upang kami iyong maging kalwalatian. Salamat po, O Diyos, sa biyayang ito.
Alam namin na wala po kaming magagawa. Kulang ang aming mga gawa. Subalit napunan ito ng biyaya na mula sa aming Panginoong Hesus. Salamat po sapagkat nakabahagi kami sa kalwalatian mo. At ang kalwalatian mo na ipinagkaloob at naghihintay sa bawat isa po sa amin ay hindi matutumbasan ng anumang paghihirap po namin sa pangalan mo. Sapagkat ang iyong kalwalatian na naghihintay sa amin ay lubos, ganap. Salamat po, O Diyos. Salamat sa biyaya po na ito. Salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat po. At nawa ang bawat pagtitipon po namin, ang bawat buhay po namin ay tunay na maging kalwalatian mo. Itinuturing po namin itong isang biyaya. Hindi po namin maipagmamalaki na kami ay naging kalwalatian mo. Sapagkat ito po isang biyaya sa habag at awa mo sa amin. Ipinagkaloob nyo ang iyong bugtong anak na si Jesus upang sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Kanya, ang bawat isa sa amin ay iyong maging kalwalatian. Pinupuri ka po namin, O Diyos, pinasasalamatan. At salamat sa iyong anak na ginamit, panalangin po namin naway nubayan mo siya, tulungan mo siya. Na lalong masilaya ng iyong kagandang loob. Ang iyong biyaya, ang kapangyarihan ng iyong ebanghelyo. Nang sa ganon ay laging maisentro ang kanyang pangangaral sa aming Panginoong Jesucristo, na siyang tunay na puspos ng kalwalatian, katotohanan at biyaya. Pagpalain mo po ang natitirang oras sa aming breaking of bread. Ingatan mo ang mga kapatid na mauna ng uuwi. At ingatan mo po kami sa buong maghapon. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good morning and God bless po sa bawat isa po sa atin.